Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! Ayan, kahit sobrang lamig, labas pa din. Kasi yung ating mixo, nabuboard na siya sa loob ng bahay. Kaya ito, kami, balot na balot para hindi lamigin ba. Punta kami ng Pasati para doon kami ay maglaro-laro. Pasati? Yes, we go to Pasati. You like it? Yan, nakatulog kami ni Mixo. Siya nakatulog ng 1 oras at kalahati. Ako nakatulog ng 1 oras. Inaantok talaga kami kanina. Okay. But we need to... Ha? Nito? Ayan, wala. Yung ilong ko. Medyo may sipong na nagdadrive. Kaya hindi talaga maganda na maglaro-laro sa labas ngayon ang mga chikiting. Put on muna, i-on ko muna yung car natin na para umandar. Buti na nga lang yung sasakyan ni Pars ay nag-on. Kasi alam nyo naman, yung ating Pars na sasakyan ay medyo luma na yon. So 50-50 yun na tatakbo. Ganitong panahon natin. Pero dala niya yung extra car key ko kasi just in case na hindi mag-under yung kanyang sasakyan ay yung sasakyan ko ang gagamitin niya. Ilag-on man yung sasakyan niya. Ay, ang hirap pumasok dito sa loob ng sasakyan. Uy, yung balot na balot ka. Ang kapal ng ice, oh. Yung sa salamin natin. I-on ko lang to. Maya na tayo alis pag ano na talaga, yung very warm. Aray! Sus, naalala ko tuloy sa Ate Julie. Yung malaki na yung tiyan niya tapos yung magdadrive pa. Yes! Yo! Wait, let's wait our car na mag-init. Why? Are you feel cold already? Ha? Makapal kasi yung nilagay ko sa kanyang jacket eh. Yan o, yung sasakyan natin, froze na froze. Pero parang hindi kaya magtambay doon sa labas na. Hindi niya mabuksan kasi tumigas yung pinto. Ayan, oh, you go there. Kasi yung kiskisin ko na lang yung salamin para mabilis. Yung para mabilis ba? Ayan. Nilamig na siguro to siya kasi pumasok na. Kumusta na yung pisngi natin dyan, Mars? Nag-pink na ba? Parang ang ilong lang naman natin yung nag-pink dyan eh. Ang lamig. Hindi ko na natapos yung pagkiskis. Tapos yung ilong ko parang naka-black. Ayan. Gaya na kami ng ating mix. So, ano kaya ang meron? Ang daming tao dito sa Pasati. Ano ba ngayon? Weekdays naman tayo. Pag usually naman ganitong araw, wala masyadong tao dito sa Pasati. Dahil siguro sobrang lamig sa labas. Walang ibang pupuntahan yung mga tao, kundi dito lang sa Pasati. Or merong ganap dito sa Pasati. Puno-puno yung parking eh. So, tara. Ito lang kasi yung maliit namin na mall dito. Pag walang ibang mapuntahan yung mga tao, dito talaga papunta. Yes. Ha? Yo. Yo, there have Pasati. This is Pasati. Yan, let's go there. Yan. Ikot-ikot muna kami. Dalhin ko siya doon sa palaruan mamaya. Si Mixo natin, nahihiya siya makipaglaro. Yo, I will watch her. Ayan. Pabalik-balik yan siya dun sa inupuan ko sa labas kasi wala siyang kalaro. Hindi naman niya kilala yung mga ibang bata dito. Ayan. Inaano niya yung sasakyan, kinukuha din naman ng ibang bata. Ayan, pag ganyan-ganyan lang siya. Tingnan niyo lang yung mga bata na naglalaro.
Kasi yung ibang mga bata dyan, parang grupo-grupo sila eh. Sana yun si Mixo. Yun, naghahanap ng sasakyan. Yo, tapos na kami. Ayan. Satisfied naman yung ating Mixo na nakapaglaro siya. So, uwi na kami. Meron pa lang mga sapatusan dito. Parang bago to ba? Ngayon ko lang to nakita. Click shoes. Pero hindi na tayo mag-shopping ay kasi meron man akong bagong sapatos. Itong binili ni Pars. Gamitin natin to kasi binili nga niya, di ba? Paano lang pag nagtampo si Pars dahil hindi natin sinuot yung binili niyang sapatos sa atin. Lumagana ba ito ilagay ito? Lumagana pala nak. Ayan. Are you happy, Mixo? Mixo, are you happy? Yeah. You sure? Are you happy? Yeah. We need to go to Lidl because we need to buy your milk, your yogurt. I like milk. Are you like milk? Dito ba tayo? Other one. Dito pala tayo sa Hidakat. Ayan. Toy Valley. Yo, it's wrong floor. Ako yung inaantok doon ba? I think. Kasi si Mixo naglalaro lang naman siya tapos ako bantay. Yes? Yes. You done? Yeah. Mama. Yo. Oh. Mga kaibigan ko dito, niyaya ko sila lumabas ng pasate. Hindi ba nag-reply? Nagtatago siguro ang mga yun sa sobrang lamig. Sino ba naman gustong lumabas ng ganito kalamig? Kailangan ko lang talaga ilabas si Mixo dahil nabuboard na siya doon sa loob ng bahay. Ilang araw na itong hindi nakalabas pa. Yes. Yo. Yo. Okay. Yo. Mag-yuyo na lang pa nito ni Mixo. Kasi yung tinatanong niya sa akin, paulit-ulit na lang naman. Tapos nasagot ko na ba? Ha? Toy. Yo, it's number 6. Oh, di ba? Oh, na-chismis niya na po yan sa akin. Inulit niya lang po. Yo, super daldal ikaw, anak. Yung kaka-turn mo lang ng 1-year-old na problema kami kasi hindi ka pa makapagsalita. Ngayon, sobrang daldal. Muntikan ka pang mapasok sa therapy na makapagsalita ba? Dahil nag 1 year na siya, hindi pa makapagsalita. Pero ito, super daldal yung ating Mixo. Ayan, magbayad muna tayo ng ano nak. Parking natin para makalabas tayo. We need to pay first our parking. Wait. Mag-shopping si Mr. Liit. May kanyang pagkain. Bili siya ng yogurt. May tinapay naman tayo doon nak. No need na tinapay. Ano lang yung yogurt mo. Ano pa nga yung pinapabili mo nak? Nakalimutan ko. Hey, come. There. Sige, go. Ang ganda nitong flower. Oh, wait na. Ang ganda ng rose kasi medyo malaki-laki. Kano ba yan? Wala mo nakalagay na price. Baka 15 din yan kasi wala laki eh. Ang ganda ba naman? Ito yung gusto kong rose. Yung malalaki. Wait. Tomate, okay. Get your tomato. Not that one. Why? Ito kasi yung batang to ay super fan ng tomato. Siya talaga yung una naka-isip na bili ng tomato kasi wala na daw tomato sa bahay. Yes. Ha? No need. You don't eat that. Ikaw, kung ano lang yung nakita mo, kinukuha mo talaga ha? Okay. Hey, come here. We still have fruits. No need because there have fruits. No? Wala, anong klaseng gulay to? Ano to? I never see this. Ano, hindi pa ako nakatikim nito. Ano to? Yes. Yo, ano to? Parang bulaklak. Latva artisuka. Pa-comment nga po kayo anong klaseng gulay to.
Kasi hindi ko pa to siya natikman ever. Ang ganyan oh. Paano yan siya lutuin or kainin? Ako'y naguguluhan. Hoy, wait me. Ay. Nakauwi na din yung mga taong gala. Mag-alas 6 no? 5:30 na pala ng hapon. Uy, tapos sa labas sobrang dilim. Luto ako ng chicken kasi meron tayong chicken dito. Ayan o. Nakuha natin kay Mr. Bean. At mag-boil ako ng potato. Gawa ako ng mashed potato para sa kanila. Kay mixo natin at kay Pars. Meron ba ko ng patatas dito? Matagal na yung patatas namin, no? Tumubo na. Mixo, wash your hands. Wash hands. Kaya galing ikaw sa labas. Ayan. Para bukas may baon. Ay, ano yun kung naiis na chicken dito eh. Para kay Pars ba? Ito yung isang leg ng chicken. Para hindi na kailangan bumili ni Pars dahil after Christmas, alam nyo na ba, butas yung mga bulsa natin. Buti na lang talaga may stock pa kaming natira dyan. Yung mga naharbat natin kay Mr. Bean. Miss na miss ko na talaga si Mr. Bean. Pero what can I do? Hindi man tayo maka dumpster. Bukas work naman ako. Kailangan ko matulog ngayon nang maaga dahil alas 4 gigising na at start ng aking work ay alas 5. Tapos next day, work din ako mismo sa araw ng aking birthday ay mag-work si Mars. Walang big party. May magkakapi lang tayo. Dala ko naman yung cake na galing dun kay Ate Julie. Nixo, ano na? Huwag ka masyado magkalat na kasi kakalinis lang natin kanina ba? In fairness, ang dami nating nagawa today. Nakapagligpit ng decoration, nakapaglinis, nag-nap kami ni Mixo. After ng nap, ginala yung ating Mixo. Tapos ito, magluluto. Meron pala akong isasampay doon dahil naglagay ako ng mga damit sa dishwashing kanina. Anong dishwashing? Washing machine pala. Taka, nakagyaw-yaw Mars ba? Dishwashing. Delikado pag sa dishwasher mo ilagay Mars. Washing machine ba? I mean. Tapos pag ang mga lalaki, pag sila yung naiwan sa bahay, pag pinabantay ng bata, ang hirap maglinis. Hindi nila kayang gawin yung kaya nating gawin na multi-purpose. Alam niyo po yung ibig kong sabihin mga Mars, na hindi lang isa ang kaya nating gawin sa isang araw. Yan, nakapagligpit tayo, nakapaglinis, naipasyal yung ating anak. Pag yung mga asawa natin, iniwan natin dito sa bahay, pag nagbantay lang ng bata, yun lang talaga ang gagawin, magbantay ng bata. Bakit ganun? Ha? Bakit ganun mga Mars? Sinong nakarelate yan? Tapos itong Pars natin, minsan inaasar-asar ako. Kasi sabi niya minsan, may cleaner dito sa bahay na nagtatrabaho, pero yung bahay daw namin ay makalat. Hindi daw malinis-linis. Yung alam mo yung mga sinasabi-sabi ni Pars, dinadaan-daan niya sa joke. Minsan naiinis ako, sabi ko, kung wala akong work at housewife lang talaga ako, hindi mo kailangan maglinis ng bahay, hindi mo kailangan magluto. Dahil ako ang gagawa niyan. Kasi nung bago pa si Mixo dumating, yung bahay namin maaliwalas, lagi akong naglilinis kasi school, bahay, gala with friends lang naman ang ginagawa ko. Tapos tuwing umaalis ako ng bahay, naglilinis talaga ako bago maglakwat siya. Ngayon na meron tayong Mixo, hindi na yan
madali o yung gagala ka tapos maglinis ka ng bahay. Nako, bihira na lang po yan kasi yung nagliligpit ka, nagpapalit ng damit, tapos yung anak mo, dahil hindi ka pa ready, maglalaro pa yan dyan, o diba? Yan ang lagi kong sinasabi sa kanya. Tapos lagi naman niya sinasabi, I know, pero yung mga joke mo, parang pinapatamaan mo ako eh. Paano man, nag-work na ako. May vlog pa tayo, mag-edit pa ako. Wala nga akong time talaga na yung sarili ko lang talaga na hindi ko kailangan gumalaw. Alam niyo po yun. Kung may me time man ako, andun ako sa gym. Pero para din naman yun sa sarili ko. Kasi kung hindi ko alagaan yung sarili ko, ay baka yung aking mental health, naku po. Yung pag-workout ko, malaking tulong talaga yun sa sarili ko, sa self-love ko ba. Hindi na ako masyadong nai-stress. Tapos yung palagi akong masaya. Alam niyo po yun. Hindi gaya dati na yung parang down na down ako. Tapos bumalik na yung aking confident. Yun ang nakakatulong sa pag-workout. Yung, alam niyo po yung mag-day off ka, malinis yung bahay, tapos walang labahan, may pagkain, yung antayin mo lang na sunduin yung bata. Alam niyo po yung ganun. Yan ang lagi kong sinasabi kay Pars ba na wala talaga akong time para sa sarili ko. Kasi lagi lang naman kayo ang lagi kong inaalala. Buti pa nga siya pag andito sa bahay. Hindi niya kailangan maglinis kung magbantay siya ng mixo. Hindi niya obligasyon na maglinis. Pero tayong mga babae, mga asawa, pag andito sa bahay, dahil yung asawa natin ang nagtatrabaho, kailangan talaga natin maglinis, maghanda ng pagkain, diba? Yan. Okay na kaya itong potato natin. Dalihan ko na lang. Kasi baka na-miss ni Mixo yung potato. Kahapon nakaubos daw yan ng 4 na potato sa isang kainan. So ayan, magluluto ako ngayon para may pagkain, may bagong bukas. Okay na to. Gawin ko itong mashed potato. Sana masarap yung aking mashed potato. Hindi ako masyadong magaling magluto ng mashed potato kasi ano man yan ni Pars good. Hilig, sa linya yan ni Pars yung mashed potato, hindi yan akin. Ayan. Tapos ilagay lang natin sa oven at ready na. May food na tayo. Habang yung aking patatas, rice at chicken doon ay nakasaang magtiklop ako ng ating mga nalabahan. Ayan, okay lang pala dito maglabas. Okay lang pala dyan magsampay sa kwarto ni Mixo. Ang kagandahan dyan ay hindi masyadong makunot ba? Hindi masyadong kunot yung damit namin. Ewan ko, yun ang napansin ko. Pero pag doon sa dryer room talaga, masyadong makunot yung damit namin. O, siguro dahil sobrang dry niya, tapos yung parang madalian na pag ano ba, pag dry. At least dyan sa kwarto ni Mixo, parang tagal siya dyan, pero hindi masyadong kunot yung damit. Mixo, are you hungry na? Yo, the potato is not yet done. Yo, I will make mashed potato. You want mashed potato? Okay, mashed potato and chicken. That's your food today. And then I will put tomato. You like that? Huh? You like it or no? Ay, hindi ako sinasagot ay. Why are you not listening to me? Bingi-bingihan yung ating Mixo. Hangir ko pala to. Ha, Mixo? Para akong walang kausap dito. Hindi ako sinasagot ng ating Mixo ay. Mixo! Why are you not answering me? Ha? Sus! Tampo-tampo ikaw sa akin. Bakit man? Ha? Yung doon natin, oh.
Don't mix, oh. Yan yung kanyang aura dyan. Ay, naku! Work na naman bukas. Alas 6 na. Mga 9 ako matulog. Kailangan kapag workout man lang ako kahit 30 minutes. Uy. Kasi mula nung after New Year, hindi na ako nakapag-workout dahil busy. Tapos kahapon, sinikmura ako. Akala ko talaga kanina, sisikmurain na naman ako ba? Yung kumain kami ni Mixo ng lunch. Kunti lang talaga kinain ko. Dahan-dahan. Para hindi mabigla yung aking tiyan. Pero it's work naman. But na nga lang eh. Kasi nakakapagod yung magkasakit ka. Yung alam mo yung meron kang plan today. At dahil nga may sakit, ay nako, cancel lahat. Ano oras kaya uwi si Pars? 7 ba yun? Or 8? Hindi ko maalala eh. Tanggal kaya ang mantika nito. Ay sus, hindi talaga siya natanggal yung mantika eh. Yung sa damit ko. Binabad ko na yan sa yung mainit na tubig, nilagyan ng kung ano-ano, hindi talaga. So, isa lang ang sagot dyan, Mars. Kailangan mo talaga bumili ng apron para hindi masyadong Mixo, why are you doing that? Ha? Why are you doing that? It's not nice. No, it's not nice. It's nice daw na ilagay niya yung kanyang kamay dyan sa harap ng camera. Mars in Pars, they can see me while I'm talking because you cover with your hands. Ha? Sige na, yung ligpit-ligpit na the toys because you are not playing anymore. Pagkadating namin, nagwalwal siya dito sa sala, nagkalat agad. Sige na anak. Ito, may ano na naman oh. May mga marka na naman sa mantika. Ay nako. Ayan yung mga damit natin. Ay, don't do that. Mama will be mad. Soon you will eat. Gutom na to siya ba? No! Ano lang kinain nito? Sana maluto na yung potato doon. Para makakain na to siya. Makapagpahinga na din. Ang bilis ng araw eh. Parang kagigising ko lang. Gabi na naman. Ganyan talaga yung takbo ng buhay natin, no? Everyday. Yung maglinis. Tapos, magluto. Diyan lang umiikot yung ating buhay. Okay na kaya to? I think okay na siya. Ayan, okay na. Itong chicken ni Pars. Okay na din yung chicken ni Pars. So, let's make potato. Ayan. Hangganin lang natin yung sabaw nito. Kasi dito na ako mag-mash ba. Hindi ko na siya ilipat sa ibang kaldero. Ano nga yung lalagay ni Pars dito? Milk and butter. Meron yung one time, bumili ako ng mashed potato sa Market. Ang sarap ng mashed potato nila. Ano kaya ang pinaglalagay nila dun? So, lagyan natin ng butter yung ating mashed potato. Milk. Wala kasi kaming cream eh. Yung cream na lang pala. Cream. Diyos ko, experiment ka na naman, Mars. Yan na lang. Butter, milk, and cream. Yan yung ating ilagay sa ating mashed potato. Experiment dyan, Mars, ha? Yan. Tapos, lagyan natin yan siya ng
salt, konting salt kasi yung I think yung aking butter hindi yan siya salted. Ayan. Lagay ko lang una yung cream. At kung kulang pa siya sa basa, lagyan natin ng ano mamaya, milk. Ayan. Hindi ko lang alam kung gaano kadami yung nilagay ni Pars. Mas butter. And then, lagyan natin ng konting salt. Para may lasa. Yung ating mashed potato. Yan. Ganyan lang naman gumawa ng mashed potato. Very easy. Very easy. Ayan. So, mga gustong mag-try ng mashed potato dyan, ganito lang naman ka easy yung mashed potato gawin. Pero bago yan, anuhin pa natin yan. Kasi may aking isang machine dito. Bakit wala dito? Okay, meron pa akong pang ganyan eh. Yung pang mashed potato talaga, unahin siya dun. Asan? Bakit wala dito? Wala. Wala talaga. Asan yun? Kasi imamash mo yan siya first eh, para ano talaga yung potato. Yung magpino. So, let's hope it's work. Nasaan kaya nilagay ni Pars yun? Ang laki. Pero okay lang din naman yung diretsong ganito kasi yung aking patatas ay sobrang lambot na niya. So, easy lang i-mash. Ayan. Uy, parang creamy yung ating ano ay potato, mashed potato. Oh. Napaproud si Pars natin ito kasi gumawa ako ng mashed potato. Hindi ko naman itong gawain. Siya ang laging gumagawa nito. Cream. No! Very smooth yung ating mashed potato. Tikman daw natin din. Kung masarap ba? Ayan. May bukol-bukol pa. Ayan. Ready! Ang bilis oh! Tikman natin. In fairness, masarap yung mashed potato ko. Cream pala ang masarap ilagay nito instead of milk. Ang lagi ko kasi nakikita kay Pars na nilalagay niya ay yung milk. Okay lang pala pag cream. Creamy yung ating mashed potato. Tama na yung alat. Perfect. Sarap. Ready na yung pagkain ng ating mixo. Mixo! Your food is ready na. Ayan o. Not very big. Your food is ready. Come here. Yan, madaming kamatis kasi mahilig yan sa kamatis. O, come here. Spaghetti. Gusto niya pa yung spaghetti. Ayan o, mashed potato. Try and taste. And I put, tomato. Oh. You eat na. Yung damit ni Mixo, pantulog pa. Kanina kasi nagmamadali kami dahil nainitan ako. Hindi ko na siya tinanggalan nung long sleeve niya. Sabi ko,
Sa ano lang naman tayo, dun sa palaruan. Tapos, nakalimutan kong... Pero okay lang yan. Don't worry. At ako'y kakain na din. Uy, nainis ako dito sa upuan namin kasi nadumihan. Na ano ni Mixo yung kamay niya dito na may kamatis. Ayan. At ang hirap niyang tanggalin. Ayan, oh. Paano kaya hirap tanggalin? Hey, how's my mashed potato? Yummy. Not bad. It's the first time. It's fine. Yeah. Because you know, you can eat that. I just hit it. You just eat it. Yo. So kakarating lang ni Pars na abutan niya akong nagkuskus nung upuan namin. Ay. Hindi natin masisisi yung ating mix. So bata naman yan. Hindi naman niya sinasadya. Pagtingin ko, uy, kamatis ba? Nasa kamay niya, tapos hinawak niya dun sa upuan. Kaya yun ang nangyari. Ayan. Gusto ni Pars yung dala ko na isda na galing dun sa... Hey, you can eat that. It's okra. This one? Yo, Yeah, okay. it's vegetable. Okay. So you did not touch it. I did. I did and I tasted. But I wasn't like sure if it's pepper or what. You can eat that. As you know, it's a little spicy. Yeah, it's spicy. Kaya gustong-gusto ni Pars yung ano, dala ko na, ano ba tawag nun? Paksiw sa gata. Kasi medyo maanghang siya. Tapos, Very, very tasty. gustong-gusto niya. Pinadalahan siya ni Ate Julie niya. Ilang piraso ba yan? Tatlong piraso yata yung pinadala sa kanya. Ay nako, it's not removed. Oh. Puting-puti pa naman yung ating ano ko, upuan. Tapos may ganyan, hindi masyadong makita sa camera. Ay naku. We need to buy some leather. Cleaner. Yo. Yo. Tapos ito dito, yung mga itim-itim sa dyaryo. And also this other chair, oh, from newspaper rakas. Yeah. Oh, so this. Yo, that one, oh. Ah, okay. Is it from newspaper? Yeah, like when you hold the Yo, newspaper and then you touch it. Yes. that's why. Puti pa more. Yan, yung hilig-hilig magputi. Tapos hindi marunong maglinis. Mixo, ano na, inaantok na ako. Ay, tama lang na antukin ako kasi maaga akong gigising mamaya. Mixo, do not play. Kaya na, magbalik-balik ang trabaho, anak. Tapusin ko lang to, be. Para maya-maya maghiga-higa na ako. Ay naku, nervyos ako sa batang to. Natuwad na nga siya. Patawa-tawa lang. Buti na lang yung ulo niya hindi nabunggo dun sa kabinet. Ay nako. Stop na dat, stop na. Yung ano kasi, oh, yung upuan. Oh. Best ottaa tuolta ensin noin pois. Yan. Nag-ano siya ba? Hey! Not like that! Ottaa pois. Before you sleep, ha? You need to put all your toys there. Yan. Naglaro-laro kasi siya doon kanina. Natuwad. Joo. Mutta se oli vanha. Ha, tapos akala ko umiyak. Tawa-tawa lang siya. Se oli vanha. Dahil si Pars ang maghahatid sa ating mixo bukas. Prepare ko yung kanyang gamit. Para hindi na magkarakara si Pars. Iba pa naman yan si Pars. Pagagalitan ako niyan pag hindi ko ni-ready yung gamit ni Mixo. Ayan, dito pala yung aking hinahanap. Dito ba merong socks, merong underwear, t-shirt. Ano ba kulang ito? Wala naman itong kulang eh. Dito naman lahat yung kanyang gamit. Okay na pala to siya. Akala ko may kulang to eh. Sabit ko lang to siya dito. Para bukas ay makita ng ating parcel yung kanyang gamit. Asan ko ba nilagay yung kanyang isang
yung whole body niya na damit. Ito. Para mabilis makita ni Pars bukas. Ayan. So, time check natin ay mag 8:30 na. Ako ay ready na matulog para yan. Sikasuhin ko muna yung ating mixo para ready na matulog yung ating bata-batuta. Ay. Pulang-pula yung lips natin dyan, Marsa. Maganda yung tulog ko kahit pang umaga ako ngayon. 4 o'clock, gumising na ako. Pero maaga kami natulog ni Mixo. Natulog ako ng 9 o'clock ba yun? Nasa bed na kami ni Mixo mga bandang 8:40. Tapos, nagchismis konti si Mixo. May nakatulog ako ng mga 9 talaga. May nagising din ako ng 4 o'clock. Pero, parang ang sarap pang matulog. Namimiss ko si Mixo. Tuwing nag-work ako ng pang umaga, yung gigising ako ng maaga, tapos hindi ako yung maghahatid kay Mixo sa daycare. And then, si Pars yung maghahatid sa kanya. Namimiss ko si Mixo natin pag ganyan. Kaya nga kanina papunta ako sa work. I miss si Mixo. Wala itong laman itong sabon. Tubig na lang siya. Ay. Kayod. Ako palang mag-isa dito. Kasi alas 4 pa naman. Nagkape lang ako kanina sa bahay. Sinipon tuloy ako. Na, yung sobrang lamig sa labas. Tapos pagpasok mo dito sa loob ay warm. Nakakasipon siya. Ayan. Ready ko lang yung aking kagamitan para mag-start na ako mag-work. Hindi masyadong madumi ngayon. Pag weekdays kasi, pag weekdays, walang masyadong kumakain dito sa restaurant, tapos sirado yung bar. Ang pinaka-worst lang talaga dito pag weekend, kasi may disco, and then weekend, yung mga tao, nag-gathering, kumakain sa labas, ganun. Pero pag mga Monday to Friday, easy lang ang work niyan dahil malinis yung lilinisan natin. So, start muna ako ng work. Kuha ko lang yung aking cart na panglinis dito. Kompleto ba to? Kompleto naman siya. Mamaya pa ako. Alauna pa ako uuwi. Kaka-start pa lang natin, Mars. Huwag ka munang mag-imagine na uuwi tayo. Ay, nako. Inaantok na ako. 7:30 na kasi ng umaga. Kanina, okay na okay pa. Ngayon, inaantok na ako. Dito na ako sa conference room. Tapos na ako dun sa mga restaurant sa baba. Yung kakainan ba for breakfast. Hindi ko dalang nalinis ay yung dun talaga sa yung malaking restaurant. Tapos yung sa diskuhan. Ano ba ito dito? I-check ko lang naman tong conference room if kailangan kong linisan, tanggalin mga basura. Yan, ang laking conference nito Yan dyan, pwede yan siya mabuksan. Tapos dun sa isang kwarto, bubuksan. Malawak to siya, kasya dito yung 150 people. Wala naman pala akong gagawin dito. Kailangan lang siya i-check kahit hindi siya naka-reserve for today. Dahil may mga basura, yung previous day na ginamit. Ganun lang naman. Ang ganda kaya dito. Conference lang to nila ha. Dito pwede kumain. May lamesa. Ito yung gusto kong bilhin ba
Saan kaya to nila nabilhin? Pang serving ba? Ayan, oh. Tapos, dito yung parang cashier. Kukunin ko pa pala yung basura dyan. Pero, upo muna tayo. Kasi, sumakit na yung aking bagtak. Ano oras na ba? Ayan. Malayo pa sa katotohanan. Minsan kasi ganito yung style ko. Binibilisan ko yung aking trabaho para kapag upo-upo ako. Meron naman akong break time mamaya. Mga ano oras ba? Siguro 8 or 8:30 ako magko-coffee. Tapos after nyan, continue na hanggang 1:00. Gusto ko lang pag umaga kasi hindi ka masyadong pagod. Ang kalaban ko dito ay yung antok. Kasi maaga kang gigising. Iba pa din kasi yung gigising ka ng alas 7. Iba pa din kasi yung gigising ka ng alas 6, alas 7. Yung ganun. Kasi normal gising ko is nasa 6 or 7. Tapos ito, 4 o'clock. Kaya dito sa amin, yung schedule namin, meron talagang pang morning na siya lang ang naglilinis dito. Maliban lang kung nagkasakit siya. So, ako ang papalit or yung iba kong mga ka-workmate. So, parang ikot-ikot lang din ba? Hindi naman whole year na hindi siya magkasakit. Pag nag-morning shift ako niyan, nagkasakit yung pang umaga. Gaya nito, yung dapat ngayong araw na to ay may fever 4 days na. So, ako yung nilagay. Tinanggap ko din naman kasi sayang din naman, di ba? Pag mga ganitong season, tahimik yung hotel. Kunti lang yung work hours namin, hindi gaya sa spring to autumn na sa isang buwan, meron akong 160 hours. Samantalang pag kalagitnaan ng December hanggang March, ang hours ko niyan, nasa lang, minsan 80, minsan 90 hours. Kulang na kulang talaga. Pa talaga, may 30 minutes pa ako. Wala namang nakagamit nito kahapon. So, i-check ko lang kung merong madumi dito at kung wala, hindi ko din naman siya kailangan linisan. Ganyan nito. Wala namang nakita ditong dumi. Ayan. Hindi mo kailangan yan pupunasan. Kasi gaya niyan, sa isang linggo, merong 2 araw na ginamit to. So, dyan mo lang siya lilinisan talaga. Kumbaga, check na lang kami. I think nagtanggal na din sila dito ng Christmas tree dahil meron akong nakitang mga dahon-dahon ng Christmas tree. Ayan. Magmamap lang ako dito mamaya. So, yan naman yung tinuro sa amin sa school na hindi kailangan everyday linisan yung mga area gaya niyan, punasan. Hindi naman yan nagalaw. So, i-check mo lang talaga yan everyday kung merong madumi. Dahil it save a time. Kasi pag lilinisan mo yan, tapos wala ka namang nakitang dumi dyan, yung oras mo sayang, di ba? Tapos merong isang area doon na doon talaga ang dumi. Ay, naantok na talaga ako. Yung aga ka ng gising, tapos ang ending nga antokin ka, mga ganitong oras. Ayan, continue ko muna yung aking paglilinis para ako'y maka-coffee break mamaya dun. Yung nilalamig ka, tapos merong sauna dito. Dito ka lang magpainit. Pero hindi na masyadong mainit yung sauna. Dun kanina sa ladies na sauna, medyo warm pa yung sauna nila doon kaysa dito. Yun, medyo malamig na dito banda. So, ano na Mars? Ayan na, likod ng hotel. Ay, nakaubos ako doon ng 1 cup ng kape. Pero inaantok pa din ako. Kulang pa din sa kape, pero ayaw kong magkape ng more than 3 or 4 cups a day. Dahil sisikmurain na naman tayo nito. Kailangan ingat-ingat sa mga nilalagay sa bunganga. Dahil pag nagkasakit tayo lang din yung magsasuffer, di ba?
Ayan. After dito, doon na naman ako sa restaurant. Balik ako kasi kailangan ko linisan yun doon. After ng breakfast dahil mga 12, meron na namang lunch na buffet doon. So, kailangan malinis yun siya. After breakfast ng mga guests dito sa hotel. Ayan. Lagyan ko lang to ng towel dito. Yung sa upuan, lalagyan namin to ng towel. Yan o, dyan. Lagyan din siya ng towel kasi pag after galing dun sa sauna ba, uupo para hindi mabasa yung upuan. Towel ang nilalagay namin. Kasi easy lang siya i-change. Ayan. Very easy. Gusto ko yung talagang pag-umaga na trabaho kasi very light lang siya. Hindi sasakit yung katawan mo kumpara dun sa mag-change talaga ng beddings, maglinis ng mga kwarto. Kaya lang, problema ko lang talaga dito ay hindi ko kaya yung everyday gigising ng alas 4. Pag weekdays, ang start ng work is 5. So, gigising ka ng 4 o'clock. Pag ano naman, pag weekend, start ng work is 6 o'clock. So, gigising ka ng 5. Parang okay pa yung gising ng 5 no? Kisa sa 4 o'clock. Para tayong aswang yan. Pag 4 o'clock. Sana ko yung pinaglalagay ko. Ayan. Nakaantok lang talaga siya. Kanina, kung hindi ako nagkape, nako. Baka naglilinis ako, nakapikit yung mata. So, ayan lang. Bababa ako ulit dahil yung aking labahan, hindi man ako maglalaba dyan. Nilagay ko lang siya dun sa storage namin. Kung saan nilalagay yung mga maduming towel. At mag-i-end na tayo ng ating vlog. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po. And please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.